Okay, good morning, sir. Good morning, classmates. So I am the last reporter of Group 5, and my topic is all about elasticity as a general concept. The price elasticity of demand measure how quantity demanded responds to price change. Firms are interested in the price elasticity of their demands curve as a quantity demanded depends on their factors, including consumer responsiveness to variables. So ang kining price elasticity, so or price elasticity of demand, so mo ni siya ang magsukod or gisukod niya kung unsa ka sensitive ang price if naay ma-change sa demand. So for example, kung daghan ang demand sa 25 pesos na corneto, so syempre makaingon ang business owner nga taasan nila ang price. Kay ang demand wala ni ubos mo ang 25 pesos nga price sa corneto. So himuon nila ang 30 pesos. So next is income elasticity. So business managers need to understand how change in consumers' income affect the quantity demand of their products. So economics use the income elasticity of demand to measure their response. And then, for example, foreign travelers is income elastic with a middle and high income individual traveling more expensively. So ang kining income elasticity, so gisukod niya kung makaya ba sa income sa usa ka entity sa ilang gusto nga mga paliton. Pareha sa example nga ang foreign nga nag-travel, since kwartahan ng mga foreigner, so expensive nga mga travel kay makaya man sa ilang income. So ang kanang walay mga kwarta nga mga negosyante, so dili gid niya makaya. So mo na siya ang purpose sa income elasticity. I-measure kung kaya ba sa usa ka tawo ang usa ka butang, kung iya ba nang mabayaran. Next is ang price elasticity of supply. So, economics use elasticity of measure responsiveness such as price elasticity of supply, which means the response of quantity supplied to price change. The concept are similar to price elasticity of demand. So ang kining kuan, ang price elasticity, ang concept ani nila maumaora sa price elasticity of demand. Galing lang ang price elasticity of supply, kung naay ginusukod niya kung naabay kabag-uhan sa usa ka supply or maapektuhan ang price. For example, sili. Kung daghan ang supply sa sili, mahimong barato ang kilo kay once nga daghan ang product, mugamay pud ang iyang demand. Kay once nga taas ang demand, gamay ang product, di ba? Pero kung gamay ang supply, mumahal sab ang presyo. So muna siya, muna iyang purpose. Next is gross elasticity of demand. So, in economics, the cross elasticity of demand measure the effect of change in the price of the one good on the quantity demanded of the other good. This reflects the fact that the quantity demanded of good is dependent on not only it one's price but also the price of their related goods. So ang cross elasticity, gisukod na niya kung makaapekto ba ang price of demand sa isa ka goods or service or maapektuhan sab ang other products, like sa example nga mahal ang asukal. So maong niubos ang kape kay tungod sa mahal na ang asukar. So niya na ba? Kung once nga naay magmahal, naapoy maapektuhan nga usa ka product. So mo na siya gisukod sa cross elasticity. So mo nang giingon nga once nga mumahal ang asukar, mubarato pud ang kape, mo nang moingon nga adi na lang ta magkape kay barato ay mahal man ang asukar. So mo na siya ang gina-measure sa cross elasticity. So mora to sir akong report. Thank you.